Ayan guys, bumili na tayo ng kalan ni Lola Park. Yan ang update natin. Nakapagpa-refill na rin. Blue yung ano ni Lola Park, pero napalitan ng red. Tapos bumili din tayo ng ganito para sa safety. Tsaka hose, bumili tayo. Hindi ko na, guys, di na ako nag-ano sa mall kasi nahihirapan pa ako mag-ano. Dala ko lang mag-isa eh. So yan. Ay, nakikita yung tummy ni Daddy. Yan. Si Daddy, nice ni Daddy. Natanggal yan for the safety na hindi mag-burn. Yan. Mainit guys kasi Daddy ni ano, half naked. Hi ka, Daddy. I'm half clothed. I'm half. Binili din natin ng thermos sila Lola Park kasi sabi ni Lola Park, mag-iinit dito muna pansamantala sa ano ko, tapos isasalin dito para ano. Yan yung muna so far yung nabili natin sa kanila. Tapos may naghahanap daw ng egg kaya dinalan muna natin ng 2 tray. So may problema kami sa ilaw kaya gagawin pa yun ng may-ari sa weekend. Mabili ang sigarilyo sa kanila guys, and also nakabenta na raw sila ng chichirya. So ayan. So, binigyan ko sila ng eto, bumili ako, binigyan ko sila nito. Number 1. Dahil malakas daw ang yelo talaga. So, kaya sooner or later, mapapalitan na natin to ng malaki. Eh, gumawa na kayo mamaya, pag nagpadala na ako ng tubig. Ayan. Yan ang ano. Ano, kahit pa paano, nakakaraos yung dalawa. Inuna ko lang yung kalan guys, kasi nag-offer si Lola Park nyo na magluto na ng aming lunch and dinners na ulam para makatipid kami. So, kaya nag-push din ako na mauna na to. Good news po, binigyan na tayo ng authorization ng may-ari ng establishment na ma-open na po ang aming magiging extension. So, ginagrinder na po ni Daddy at para po masimulan na ang paglilinis soon. Ayan, take 4. Charot. Hi guys, Mami Park is here. So, kailangan mag-headset ng Mami kasi may electric fan po tayo dito sa taas at kung maugong po ang audio ko, ang background audio ko dyan sa inyo, pasensya na po kasi napakainit po talaga. No? Masarap na makapag-vlog ng medyo nahahanginan. Kasi po talagang, nung mga nakaraan, pinapatay ko po talaga yung electric fan. Napakainit talaga guys, naliligo ako sa pawis. Tapos, may nagbibidyoke pa kasi. As of now, time check 10:38. So, hello everybody, kamusta po kayo? Kamusta po kayong mga kasari? So, mag-shoutout po ako. But before that, gusto ko munang unahin tong kay Jess Alba. Kasi nahirapan ako na, dahil sa ibang comment kasi ito eh. No? So, anuhin na natin. And then, doon na ako sa latest video mag-shoutout. So, I just want to say thank you to everybody na nag-congrats dahil hanggang ngayon po, nasa dry run po tayo ng branch natin. Kasi, hanggang ngayon po, wala pa pong ice cream. Kasi hihintayin nga pa nga po na makagawa ng outlet near mismo doon sa ice cream na Ace Chest Freezer natin. So, unti-unti, may mga hinahanap na ang tao kay Lola Park at unti-unti din ay nakaka-adjust na ang inyong Lola Park. So, ang latest is, yun nga, binili na natin ang kalan, si Lola Park, at yung iba daw niyang mga gamit na nahandoon sa kapatid ko na mga panluto ay padadala niya dyan. Kasi para makatipid na kami sa pagkain. Kasi we are planning na tutulong si Lola Park habang hindi pa naman sobrang busy doon sa kabila na mag-prepare ng pagkain ng makatipid-tipid sa expenses. Kasi ito ang isa sa mga nililook after ko ngayon, yung mapababa ang expenses natin. No? Hindi siya mawawala pero mapababa. Okay? So, just update lang. Okay, so Jess Alba, sabi ni Jess Alba, congrats Mami Park. Naalala ko, papa ko dati ganyan din. May tindahan mama ko sa bukid noon. Masaya silang panoorin. Nagdi-display ng kanilang tinda. Minsan nagbabangayan sila. Naalala ko pa na iniisa-isa ng papa ko yung mga shampoo para marami tingnan. Namiss ko tuloy, nasa kabilang buhay na. Mama ko na lang ang natira. Lesson learned, dapat talaga habang buhay pa sila pahalagahan. Gawin natin lahat ng makakaya, maging masaya lang sila. Dahil noong bata pa din tayo, ganyan din ginagawa nila sa atin. Naalala ko lang papa ko, nakakaiyak, nakakamiss, at congrats. God bless and your family. So, natouch naman ako. Actually po, si Lolo Park po ay stepdad ko na. Ang aking pong biological father ay matagal na pong namayapa. Yung bunso ko ay 4 na buwan akong buntes kay Kier when my biological father died. No? Ang kanyang ikinamatay ay emphysema, and while naoperahan siya sa kidney, and then parang after din ng operation, kahit okay na nabawian din ng buhay si tatay. So, reminiscing, being with my dad, ay talagang isa sa malaki yung impact niya sa
habang lumalaki ako, habang tumatanda ako sa panahon ng pagkabata ko. So, it's not perfect, no? Kasi, if I remember, nakwento ko naman kung paano ang sistema ng pagsasama ng dad and mom ko before, no? Nung lumalaki ako, nakwento ko yan dun sa The Design is Very, yung tungkol sa, yung timeline ng Mommy Park, no? But anyways, at the end of the day, no, mas pipiliin mo pa rin syempre talaga na kasama mo ang magulang mo. Actually, when I was in college, mas more of kasama ko ang father ko kesa sa kay mami. Kasi si mami that time, nag-asawa na siya ng iba. Although hindi sila kasal. So, kaya my mom has all the right na makisama sa iba. Kasi nga, hindi naman sila kasal. So, di ko na rin masisisi si mami kasi those times talaga, siguro nanawa na rin, ganyan. It's a family matter, no? Hindi ko na yun masyado pang i-elaborate. But I understand my mom. And I also understand my dad. So, kaya, for me, ay mas mabuti na lang is yung parehas sila na nakakasama ko, nakikita ko, nakakasundo ko, even though they are separate, no? So, yun, marami akong memories with my biological father. Marami siyang mga tinuro sa akin bagay-bagay na bago ko pa matutunan sa school. So, kaya masaya rin ako. Also, my dad, my biological father, is always the one who, he's the one that I always share with regarding sa mga pangarap ko noon na gawin, gustong magawa, no? Kasi I have a dream before to be a novel writer, no? Naalala ko, sabi pa ng tatay ko, nak, pursue mo yan. Kasi si tatay ko, nagbabasa ng pocketbook yon, literal, yung mga Mary Ann Carpio, na yung sa mga Precious Heart romances, yan. Nagbabasa ng ano yan, dahil marami kong collection ng ganyan before, when I was in high school, going to college. So, sabi ng father ko, nak, someday if you are going to be a writer, or if you want to pursue writing, sabi niya sa akin, sana ang gusto ko, ano man ang mangyari, ang una mong magiging, yung tema ng kwento, ay yung kanya daw, first love na babae, no? So, kwento ko ba ng konti sa inyo? Sige, kwento na natin, dito na tayo, magkaroon tayo ng jamming, no? Kasi si tatay before, kinukwento niya nung binata siya, sabi niya, meron daw siyang mahal na babaeng nililigawan. Susan is the name. Yon, Susan is the name. Tapos parang ang dating yata nun, nililigawan niya yon, taga Bicol yata. Parang taga Bicol pa. Oo, if I will remember, taga Bicol pa. So, syempre, dito siya sa Bulacan. So, dinadalaw daw nila yon kasama ng mga barkada niya. Imagine that, Bicol from Bulacan. That was 19 kopong-kopong pa. Diba? Ang pinanganak ng tatay ko is 1935 eh. Kaya alam niya yung 1945, paglaya natin sa ano yun eh, mula sa pananakop ng ng mga Hapon. So, and then sumunod na ang American, diba? Tapos nagkaroon tayo ng parang Commonwealth, ano ba yun? Basta yung mga ganun. Yun yung mga panahon na yun. Pero, so, okay. Yun daw, sabi niya, may nililigawan daw siyang babae. Tapos, pinupuntahan pa niya talaga ng Bicol. Nakilala niya yung babae sa isang parang bar. Parang gano'n. Nakilala daw niya. Tapos, kasi daw noon, kaya nga, sabi niya, gusto niyang gawin kong, isulat ko, i-write ko. Pero hahapyawan ko lang. Sabi niya, ano daw, yun daw babae na yun, na-meet niya daw sa bar. Tapos, yun daw babae, ay dapat daw, supposedly may mangyayari sa kanila. Diba? Kasi mga boys sila, nagbabar, ganyan. Kaso, umiyak yung babae daw, niyakap siya. Niyakap, tapos umiyak. Kasi bata pa pala yung babae. Kakagraduate lang ng high school, parang ganon. Sabi niya, please po, wala po akong alam. Kinuha lang kami dito, dinala lang kami dito. And then, naawa siya kasi umiiyak. Yung pala, parang may kumukuha sa kanila from province, dinadala ng Manila, tapos ang pinapangako na trabaho ay kasambahay, tapos hindi naman pala. Yung pala dadalhin sa mga bar, o yung mga panahon na yon, kung tawagin nila ay cabaret. Yon. So, sa awa naman niya, hindi na niya inano. Pero, ang gusto ng babae, tumakas. So, kaya naman gumawa ng, alam niyo, pang movie talaga eh, pang teleserye yung kwento ng tatay ko. Kaya, he really wanted na kung ipupurso ko ang writing a novel, yung ganon, being a writer. Gusto niya talaga yung, ma-feature talaga yung, yung kanyang kwento sa kanyang love at first first love, hindi love at first sight. Kasi yun, ganon. Binagkwento yung babae nga na buhay probinsya sila, nakatira sila sa Bicol, ganyan. And then, humihingi nga ng tulong na maitakas siya. And so, ang ginawa ni Father, lumabas siya, kinausap niya sandali yung mga barkada niya. Dinaan nila ng bintana. So, those times, ang mga cabaret or ang mga bar na may mga babaeng bayaran, hindi siya
Hindi siya yung mga typical na bahay aliwan na katulad ngayon na modern. Nung mga panahon na yon is para lang mga bahay na literal na yung kala mo yung mga bahay na mapangkastila noon. Ganon. No, na pag pumasok ka hindi mo alam na yung bahay pala na yun, ang gulo-gulo sa loob, ganon, yung may mga ganong nangyayari. So, ganon yung dating. Para talagang Nobel, kaya nga gulat nga ako sa tatay, ganyan, ako sumalangit naman sa tatay. So, sabi niya, tinakas daw talaga nila yon. Tapos, nang maitakas daw nila, hinatid nila ng Bicol. Paghatid daw nila ng Bicol, hindi nila literal na naihatid sa may pinakabahay. Tapos, ang ginawa, kung mapapasyal ka ng Bicol, sabi nung babae, kung mapapasyal ka ng Bicol, hanapin mo ako. Ipagtanong mo lang ang aming pamilya sa munisipyo at kilala na kami doon, no? Para mapasalamatan daw si tatay, ganyan-ganyan. Susan ang pangalan ng babae, no? Tapos sabi niya, o sige, sabi niya gano'n. Pero pagkatapos noon, hindi na mapakali sila tatay. Kasi nung araw daw, may jeep sila tatay. Nung araw kasi, pag may jeep ka, mga panahon nila ng tatay ko noon, ng mga kabataan niya, mayaman, which is talaga pong totoo yun. Talaga pong ang angka ng Martinez ay mayaman. No? Kaya mga barkada din niya, mga kasama niya. Si tatay kasi kahit sino barkada. Pagka may barkada silang kapos, yun, basta sama. Yan. Tapos si tatay, sabi niya, nagkakapera ako. Kasi nga minsan, kung bibigyan siya ng kanyang inang ang tawag naman nila sa kanilang nanay. Ano? Tapos kung ano naman daw, kung kailangan niya na mas malaking pera, tapos tatakas, pupunta nga ng mga bahay aliwan. Magbebenta daw siya pupunta daw siya sa Kamalig. Punta siya daw dun sa yung istaka nila ng mga bigas. Kasi po, ang Martinez po sa lugar ng Santa Maria before, Santa Maria sa barangay ng Kaypumbo, Tibagan, ayan, Keisyo, Emsapa, Silangan, yan. Kung may mga subscriber man ako na taga Santa Maria, alam yung mga lugar na yan at mga barangay. Mayaman po ang Martinez sa lupa. Puro po sakahan. So, ang tatay, nagnanakaw daw siya ng palay sa sa Kamalig nila at siya daw binebenta niya kasi hindi na daw mabibilang ng mga matatanda ang palay, ang stock, no? Hindi na mabilang kaya nakakalusot, nakakapagbenta siya. Ganun kaloko yung tatay ko nung araw. At saka siya daw talaga sa monumento pa raw siya nagpapagawa sa pinakamagaling na sastre. Ganyan magsasalita yung tatay ko, yung matanda sa una talaga. Old na old talaga yung mga words niya. Talaga daw sa pinakasikat na sastre sa monumento, nagpapagawa ng pantalon at saka damit ang tatay ko. Tapos kung tawagin niya nung araw, kahit nung lumalaki na ako, nung I was about 6-7 years old, pag napupunta ako sa mga bahay-bahay ng mga kaibigan ko, pagtatanong, kanino ko ba ikang anak? Sabi ko, kay Quintin po. Si Don Quintin, ganyan. Don kasi ang tawag pala nila sa tatay ko nung araw. No, kung yung ikikwento ko pagdating dun sa yaman, sa lupain, sa yaman ng angkan, hindi ko na po ikikwento yon. Basta yun po, galing po talaga siya sa mayamang pamilya. At kilala po talaga ang kanila, baluarte talaga nila ang Santa Maria. Okay, anyways. So yun, sabi niya, yun ang gusto ko na ikwento mo. Tapos, minsan daw, hindi daw talaga siya mapakali, hindi niya makakalimutan daw si Susan. Sabi niya, ihanapin. Inaya niya yung mga barkada niya, hanapin daw ang Susan doon sa Bicol. At nag-iwan nga ng address at para hindi maligaw ay munisipyo ang puntahan at ipagtanong ang lahing ganito, ganyan. At siya anak ni ganito. Nakalimutan ko yung pangalan nung tatay na binanggit ni Susan kay tatay ko nung araw. So yun, sabi niya, di ginawa nga nila. Naku po, talaga daw ilang araw pa lang daw nagbebenta na siya paunti-unti ng nagnanakaw na daw siya ng palay sa Kamalig at siyang pinagigiling niya at binebenta niya. Minsan naman daw ay pinabebenta niya na ng diretsong palay para lang makalikom siya ng pera kasi ayaw naman daw niyang dumalaw doon ng empty hand. So syempre kasama daw, hindi ko lang sure kung dalawa yung kasama niya dalawa yung kasama niyang barkada. So yun nga, meaning to say ay nagkatotohanan na idalawin si Susan, no? And ayun, napagtanong sa munisipyo at kilala nga ang kanilang angkan. So noon kasi, maliit lang ang population. So hindi porket kilala ang angkan ay sobrang yayaman na. Although, si Susan din, ang ng family nila is farming din, no? Kasi yun naman ang uso ng araw magsasaka, no? Mga pinagkukunan ng mga source of income, magsasaka, farming. So yun, sabi nga ni tatay, natagpuan nila. Tapos, nagulat din daw sila kasi, hindi daw nila akalain na yung pagpunta nila doon, sinalubong daw sila. At nung malaman na siya ang dumalaw, ang pamilya daw ay kutakot-takot at pasasalamat. Tapos, nun din daw mismong araw na yon, nag-overnight sila doon, guys. Nag-overnight sila. Madaling araw pa lang kasi, umalis na sila dito sa Bulacan. Kasama niya yung dalawang barkada niya. Tapos,
Pagdating nga daw doon, nung magkatagpo-tagpo na, doon na sila mag-overnight, doon sila mamamalagi. 2 days po silang namalagi yata or 3 days doon sa Bicol. Inano daw, pinagpatay daw sila agad ng Tagalog na manok, pinagtinola, tapos nagkatay ng baboy, ganyan. Kala mo fiesta yung pagdating nila doon ng kahit biglaan. Talagang naghanda daw yung buong angkan sa pasasalamat. Tapos syempre tulugan na daw, tulugan. Natawa daw siya kasi hinayaan daw nung magulang na matulog ng katabi niya yung Susan. Kaya natawa ako. Sabi ko, tatay, may nangyari. Sabi niya, sabi yun na nga. No, nakuha ko naman ikang birhen. Tawa ko lang tawa pagka kinukwento niya yun. Tapos, naaawa nga ako nung una. Siya lumalapit eh. Kasi, kailangan, pag nagkukwento, kailangan malaman natin lahat yung mga ganong details, even maselan. Kasi, to be a writer, you have to know all the details, no, as possible. Kailangan may makukuha kang inspiration at na para makoconstruct mo yung kwento. So, bakit si Tatay and si Susan ay hindi nagkatuluyan? Dahil nga sa age ni Susan, napakabata pa. Wala pa siyang 18 anyos. Halos kaka-graduate lang ng high school. So, parang matured lang, parang malaking babae lang si Susan. So, those times, talagang, tapos ang layo pa. So, kaya, nadalaw pa siya ng ilang beses doon, but, ang sabi nga is, hintayin muna na sa tamang edad si Susan para bago kung aasawahin siya ni tatay, kung magiging husband and wife sila, kung pakakasalan. Kaya, hindi muna inano na mabuntis, ganyan, kasi baka magka-college pa, or, alam nyo na, ganon. So, hindi na din nangyari na napurso ni tatay, kasi nga, due sa malayo ang lugar. At dahil nga hinihintay pa nga niya na umidad ng tama si Susan. So, that's when the time na nagkaroon na ng ibang buhay si tatay at ng babae na ng iba, ganyan. So, ibig sabihin, hindi sila nagkatuluyan at nakatuluyan niya ay yung kanyang first wife, no? Yun yung nakatuluyan niya. Yung, meron pang, di ba nung araw, usok-usok pa nga yung ano, kasi nga tatay ko, gwapo talaga daw nung araw yan, ganyan yung mga balita doon. Tapos, napangasawa lang daw, ay ganun-ganit yan. Kasi nakapangasawa siya ng nakapangasawa siya guys ng, hindi nakapag-aral. Si tatay ko nakaabot siya ng nakaabot siya ng college. Hindi man natapos pero nakaabot siya ng college. Nag-aral yan sa Mapua yata, hindi ko alam kung Ermita ba yun o basta sa Manila, guys. So yun, kaya hindi sila nagkatuluyan ni Susan. Pero ang gusto ni tatay, guys, ay lagyan ko na lang ng ending. Lagyan ko na lang siya ng magandang ending. Yun ang gusto niyang mangyari. Basta gusto lang daw niya makwento ko ng mas maganda at mas nakakakilig yung story nila ni Susan. Yun yung kanyang pangarap. So, kaya talaga si tatay, gustong-gusto niya talaga, pangarap niya talaga na yung kanyang love story ang una kong ma-launch na unang However, it didn't happen. Nag-try ako sa Precious Heart Romances before to apply. Meron akong story na pinasa. Ang daming corrections. Na-discourage na ako. Kasi those times, hirap na hirap ako sa laptop, hirap na hirap ako sa Nasa Manila ako, guys, nanghihiram ako kani-kanina ng laptop na hindi ginagamit. Save ko lang yung save ko lang yung aking sinulat, ganyan. Pati yung kapatid ko noon na nag-abroad, may luma siyang laptop, hiniram ko, ganyan. Alam niya ng best friend ko na nagsusulat ako. Actually, nung makilala ko si Daddy Park, they encouraging me, lalo na yung pandemic, they encouraging me talaga to go back in writing. Sabi niya kahit anong tema, ganyan-ganyan, basta magsulat ka ulit. Lalo na nung nagkaroon ako ng sa YouTube, yung mga may nanira sa akin sa YouTube, tapos na-disappoint talaga ako. Yung mga times na yon, sabi ng daddy, bitawan mo ang YouTube, bumalik ka sa pagsusulat. I will provide everything for you. Kung anong kailangan mo. Since meron na rin naman akong laptop, no? If you need 2 laptops, it's totally fine. Tuturuan kita kung paano mag-save para yung manuscript mo, maayos mo, ganyan. And then even my best friend encouraging me to do that, to continue. Kaya lang hindi na din ako talaga naging interesadong gawin. No, mas naano ako sa kasi mas madaling magkwento, mas madali showcase ang sarili mo pagka nandito sa ganito, no, yung video. No? So sana natuwa kayo sa kwento. Totoo 'yon, no? At kung mapapanood 'to ng best friend ko, alam niya yan. Ay, hindi ko lang sure ko talagang naikwento ko to sa kanya. Ang alam ko naikwento ko sa kanya to na yun nga, na kung magiging, before pa, nung matagal na naikwento ko na yan, nung nagsisimula pa lang din ako talaga magsulat noon. So yun yung other side of talent ko. Talent ba yun? But yeah, hindi lang, ang problema ko, rich ang aking ideas,
creativeness pagdating sa pagsusulat at sa kwento. However, hindi ako magaling when it comes to writing. So, kung maalala nyo po, minsan nabanggit ko ng anak kong si Kier, ay pinili yan sa English writing copyright. Sila yung nagko-correct ng isang headlines or ng kwento o ganyan. Gusto kong i-personally gawing other side na extracurricular activities ni Kerion. It is because para matuto sila sa pagdating sa ganyan. Para pag nagsulat sila, marunong silang gumamit ng quit. Kasi guys, sa pagsusulat, kailangan, alam mo kung kailan mo gagamitin yung tuldok, comma, tuldok sa taas na may comma, close parenthesis. Kasi yon yung ginagamit ng mga punctuation marks to express the feelings of your sentence. No, kung galit ba, kung mahinahon lang, tama lang, kailan dapat may quit, kailan dapat may tuldok. Para yung nagbabasa makahinga, may pause, ganon. So yon. Anyways, yun nga. Kaya sabi nung teacher, nung ni Kier, at saka ni Kauri, tinatanong nga kung kanino ba nagmana si Kier. Kasi, at saka yung mga anak ko, dahil nga, gustong-gusto talaga nilang kunin panlaban. Sabi ko, hindi ko po alam. Pero, dati po, nagtry akong maging writer. Kaya lang, hindi ko na rin po siya talaga kinontinue. Ayun. So, dami kong kwento, no? So, sana na-enjoy kayo sa kwento ng Mami Pai. Kasi itong si Jess Alba, natawa lang ako dahil na-miss nga daw niya yung papa niya. So, these are the things na nami-miss ko sa biological father ko. Kasi nga, marami akong bagay na mga natututunan at na-share niya sa akin before, nung buhay pa siya. So, it was sad nung mga last months and last days niya, hindi kami nagkita. Even sa huling hininga niya. Kasi I was pregnant and I am already living with my ex-husband before. So, I cannot able to visit him sa Manila. Naka-confine siya sa Manila because doon sa condition ko. And also, sabi ko, kung pagkalabas na lang ng ospital, dadalawin ko. Kasi nung marinig ko nga na successful yung kanyang operation sa kidney, so magpapagaling na lang, hinintay na lang namin siya talagang umuwi. Kaya lang, inatake siya while sleeping yata. Parang ganun. So, kaya, yun. So, I have a lot of memories talaga with Dad. Siya yung unang nagsabi sa akin ng kung kailan parating na ang ulan, saan nagagaling ang hanging amihan. Marami. Physics. Honestly, hindi ko alam yung mga ibang kinukwento niya sa akin, yung mga ibang tinuturo niya sa akin. Physics yon. Siya ang unang nagsabi sa akin na paano ko malalaman ang area ng isang space. Kaya hindi ako makakalimot. At kung ilan ang nilalaman ng ilang square meter ang nilalaman ng isang acres, 1 hectare. Kasi nga, marami siyang lupain, maraming lupain ng mga Martinez before. Doon, yan lang, gusto ko lang may share, no? So, na ano lang ako, kasi nga, sabi nga ni Jess Alba. So, going back naman ngayon, ako ay may stepdad, regardless kung stepdad ko siya or biological dad ko siya, same pa rin yung treatment. Although, hindi lang nga ako attached physically, kasi hindi ko naman siya talaga biological dad. Siyempre, iba pa rin yun, di ba? Dahil hindi naman kami lumaki sa aking stepdad, dahil malatatanda na kami nung actually, sukob pa yata kami ng taon nung kinasal ng nanay ko tsaka nung kinasal ako sa ex ko, sukob pa kami ng taon dahil may edad na rin nung nakilala ni mother si Lolo Park. So, yun yung gusto ko, yung sabi ko nga sa inyo, kukulik ako ng mga senior citizen. So, yun, gusto ko lang, sabi ko nga, wala na akong tatay. So, syempre, kung ano man yung mga gusto kong gawin para sa tatay ko kung nabubuhay sana siya, gagawin ko na lang para sa aking stepdad, no? So, na simpleng mga ganyan. So, sa nanay ko din, hanggat maaari, magawa ko din sana. No? So, yun lang. Yun gusto ko lang i-share sa inyo. So, thank you, Jess Alba. No? I don't mean to make you sad. No? Kaya lang kasi, syempre, journey natin yan. At syempre, mas maganda rin na na-share natin yung mga buhay-buhay natin. At para ma-inspired ang marami ng mga natin na tayo, talagang nangangarap din. Everybody dreaming na sana may magawa pa sila sa parents nila. Ako talaga, I will just do my best. No, my very best hangga't kaya ko, hangga't kaya ng bulsa ko. So, yun lang. Just it. Ayun. So, ang haba ng video, no? Pero, I just would like you to know kung gaano kaganda rin yung part na yung nagiging adult na ako, naging teenager to adulthood na may mga pinagsamahan kami at mga napagkikwentuhan kami ng biological father ko. So, kanina, dumalaw ako dun sa dalawa. No? Kaya hindi na nga ako nag-video-video. Nakikita ko si nanay ko at saka si Lolo Park at saka si Lolo Park. Lola Park and Lolo Park ay nagbibiruan parang mga bata, pati mga expression ng mukha nag-aasaran. Tuwan-tuwa ako. Hindi, alam nyo, yun yung mga bagay na hindi ko na kukuhanan ng camera. Kasi, yun yung mga genuine, natural na moments na gusto ko, i-keep lang sa aming lahat, no?
Dahil, syempre, kapag binibideo ko na yun, hindi na yun, hindi na yun, parang, hindi man scripted, pero halos scripted na rin yun, di ba? So, kaya, mas ninais ko na pag may mga ganong nakakatawang moments yung mga matatanda, hindi ko na lang binilalagyan ng camera. Kasi gusto kong ma-feel nila yon, no, ng natural. At ako, yung natural din yung ngiti ko na nakikita ko, ay, nakikita kong dumatawa tong dalawang matanda na to. Nag-aasaran pa, nakakatuwa. So, yun. Tapos kagabi, nagpatulong ang mami na ayusin ko yung aking SSS. Sorry, hindi. Yung kanyang nagpatulong ang Lola Park nyo na ayusin ko yung kanyang registration pa sa senior citizen kasi nga daw may matatanggap yata na 1K monthly or basta may matatanggap, ganon. So, kailangan mag-register online. Tapos, kanina, nabanggit ko nga, sabi ko, Daddy, si Mami tuwan-tuwa pa kagabi, pumunta pa ako sa kabila para lang ako i-register ko siya, tuwan-tuwa. Sabi niya, "Hoy, hati tayo pag nakuha mo na, hahatian mo ko." Sabi gano'n ni Lolo Park nyo. Sabi ni Lola Park nyo, "Abay, bakit?" Abay, sabi ni Lolo Park, "Abay, syempre, pagka ako didilihin siya kinukuha mo lahat halos Sabi niya, "Abay, syempre, ako nagpapamasahe sa'yo." Sabi niya, "Bakit? Binayaran ko naman pamasahe." Ganyan. Nag-aasaran sila, ganon. Tapos sabi niya, "Basta hatian mo ko. Kahit 200. Sabi naman ng Lola Park nyo, 100 na lang. Sabi niya, 100 na lang sa'yo. Sabi niya, okay na yun. Basta at least binigyan mo ko. So, tuntua lang ako. Tapos, ikaw, lagi na lang ikaw tama. Lagi na lang ikaw may kontra. Lagi na lang ikaw may nasasabi. Ginagano ni Lolo Park nyo si Lola Park nyo. Sabi ko, "Daddy, huwag ka mag-alala, hindi ka naman nag-iisa." Kasi si Ray din ka ako, yung si Daddy Ray, si Daddy Park. Si Daddy Park din ka ako, ganyan. No, sabi ko, Lolo Park, si Daddy Park din ganyan. Hindi ka nag-iisa, huwag kayo mag-alala. Yung mga minahal niyong babae, pagtsagaan nyo na. Tapos sabi ko, "Mami, paano kaya pagtanda ko, yung ganyan na mga edad ko sa inyo, tapos kausap ko si Daddy. Siguro hindi ko na lang kakausapin si Daddy kasi maiinis na akong mag-English nun." Kaya nga ako ngayon English na ako ng English para pagtanda ko, mananahimik na lang ako. Tawa ng tawa, Lola Park nyo. Sabi ko, siguro sasabihin ko na lang kay Daddy pag kinakausap ako, sabi ko, "Hoy, ganyan." O kaya sasabihin ko na lang, "Thank you, I love you, I kill you." "I hate you." Siguro puro ganun na lang mga response ko kay Daddy pag edad namin ng mga senior citizen. Natawa ko. Wala lang, ko lang guys, ko lang. Natawa ko. Yun, nansaya nung nung banding namin doon kanina. Kikwentuhan kami. So, yun lang, no? And shout out na natin yung iba. Okay? O, diba? Si Ma'am Jess Alba. Ano po ba kayo, ma'am or sir? So, yun, no? Okay, shout out to Myra Fernandez. Hihintayin daw niya ako sa pagsikat ko sa showbiz industry, Mami Park. Naku po, wag na. Hindi pa nga ako sumisikat. Dami ng kontra. Charot. Baka lalo pa pag sumikat. Wag na, yan na natin ganyan. Mas masarap, simple. Ito talaga Ma'am Myra Fernandez, no? Pani ka talaga. Ito, tawa naman ako. Kay Ma'am Malu Aguirre. Sabi ni Ma'am Malu, "Hi, Mami, nice new store. You have more brilliant idea when it comes in business. Your additional store is not just an additional or extra income, but soon can help you more in your financial or another investment." Also to Lola Park. Happy selling. Ayan. Siguro I would say na yung you have more brilliant when it comes in business. Actually, I think siguro I'm in a stage or moment na yung maturity, no? Siguro I have more matured idea and matured plans, no, about business. Kasi being as of now being almost a breadwinner of the family and ang business ay bread and butter together with Daddy Park, our team, no? Siguro hindi na para maglaro, hindi na para mag-isip na lang ng putyo-putyong decision basta-basta. Hangga't maaari talaga napaka-careful ko na mag-move ng mga plans ko. I try my best na may plan A, plan B kami. Hangga't maaari plan C kami ng Daddy. So, mahalaga din, maganda rin talaga na you have a partner na when it comes to decision making, ay nag-uusap kayo and syempre, at the end of the day, isa ang goal nyo, kaya magkakaroon kayo talaga nung, paano ba yun? Yung meet halfway kayo, no? Hayaan, kung hindi magkaroon ng magkasundo ng isang concrete decision, edi i-try muna yung idea ng isa and then i-try muna yung idea ng isa. So, for me, sa brilliant,
ang ginagamit ko lang po talaga ay sunblock ng Brilliant. ang corny ng joke. So, yun. Pero, yun lang yung masasabi ko, no? So, more of siguro maturity na. No? Maturity when it comes to decision making, when it comes to planning. So, kaya, yun lang yung masasabi ko. Natuwa ako si Brilliant Ideas. Ako parang namang napaka-magnificent naman nung dating. Parang parang pan-Disney princess yung dating. Brilliant. Parang pang-genius din yung dating, no? Kaya talaga mamaluagi rin natawa ako. No? So, yun, no? Grace Simbahon, Mami Park, tama ka, napakalaking ginhawa na may asawa kang gumagawa ng shelves ng tindahan. Yung garahe namin ay ginawa ng sari-sari store instead na kotse ang nakaparada. Siya lahat ang gumagawa, kaya laking tipid. Siya rin ang tindero. Palengkero, all around siya. Ha, ha, ha. Nandito po ako sa UAE. Malapit na rin ako mag-for good. Dreaming for my second store too. Tulad mo, salamat po sa mga sari-sari store vlogs mo. Malaking tulong, kapaki-pakinabang. Take care. Ayun. So, si Daddy din, ayun, nakalabas yung aming sasakyan at ang kalat ng aming garahe. Parang, ay naku, ayoko na lang mag-talk, no? Pero siguro, dahil nga yan, siya ay ganyan, no? Yung mahilig siya sa mga handy-handy. So, meron kami kasing, sa likod, yung tinitirhan, sorry. Sa likod, meron akong pinagawa dati, kasabayan ng mga shelves ko dito, na lalagyanan ng basura. Dahil inaanuhan ng mga ibang tao, tinatapunan kahit nakapadlock, pinapatungan ng mga diaper, kung ano-ano, pinasok ko na lang sa likod. Maybe ang gagawin namin doon, babaklasin ni Daddy, dahil di naman pa napakikinabangan nga, at ganun nga nangyari, ay sabi niya, would you like me to turn that into another shelves? Ganyan, kung anong gusto mong gawin ko. So sabi ko, sige, pag-iisipan ko po muna. Kasi po, maglilinis-linis na po kami. Good news, nabuksan na po natin ang ating extension na, na store. So yan po ay pinabuksan na ng may-ari kahit nakapadlock kasi talagang tapos na yung contract nung dating umupa. Kasi may mga bagay po na hindi ko po pwedeng ipakita na privacy na po namin at ng establishment. So kaya yung lang pagbukas. So ibig sabihin, meron na tayong kahit papaano ay right na maglinis na dyan at bukas po sisimulan ng maglinis dyan. Kasi ihahabol ko po talaga yan na maayos bago mag second week ng May. Kasi mamimili na po ako at mag-aayos na po ako ng mga paninda at ng ano. Dahil pipinturahan pa, aayusin pa, major linisan po kasi ang gagawin. So, that is the one of the good news that happened, no? So, stress din kasi may mga stresses din akong dinanas this kahapon at ngayon. So, yon, magiging busy na naman din ang Daddy Park nyo at i-share ko din yung journey ko dyan sa ating extension. Okay? So, thank you, Ma'am Grace. Teresita Baron, shout out po. Mary Joy Jobes, watching Mami Park. True pong sinabi nyo, most of us Taurus, we are strong and very independent. Strong ang personality, ika nga. More sales sa inyo ni Lola Park and God bless always. Napansin ko din talaga, no, ang mga Taurus ay strong personality. No doubt about it talaga, sa totoo lang. Mapakarami kong kakilala na same month ng aking strong personality talaga. We cannot deny it, no? Hindi yun sa pagbubuhat ng upuan. Napansin ko lang. But I'm not saying na hindi ang mga iba naman na zodiac sign or ibang mga ay hindi strong personality. Nasa tao pa rin. But mostly, no, ng mga Taurus at mga April pinanganak ay mga strong personality. Ayan. Venus sa Batang 2760, Winnie 07. Ayan. Talaga ito, walang lagpas na talagang si Ma'am Winnie, no? Isa talaga siya sa mga viewers na excited sa journey. Ellen Pilar, Karen Belsiana Agustin, Deliana Santos, Rowena Ramones. Taga-Bandi rin ako, mapulang lupa, sabi niya. Hello, Mami Park, galing mo talaga, idol. Ayan, Ricky Anuevo, of course. Ayan, so maraming salamat po at napakahaba ng aking video, but I do hope na nanood kayo at may mga natutunan tayo, no? So, thank you sa inyong lahat. And this is Mami Park and this is Team Park na nagsasabing, Tindera is my proud career fighting. Bye!